Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo na naman ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento. Ay hindi pala panibago, pinali ng kwento natin. Oo, ang kwento ni Chai. Hi ako kay Jinky Smith. Jinky Smith. Ayun, maraming salamat sa'yo. Arabella Rose Hepper, maraming thank you din. Hello kay LV Lapot. Maraming salamat Jocelyn Palis. Sally Buma, thank you very much. Nina Gaselios, maraming salamat. Bisdak Sinday, hello sa'yo. Aksa Heliana 6969, grabe naman may pa 69 na itong si Aksa Heliana. And Crisostomo, maraming salamat. Annalyn Morales, thank you so much. Sorry na, medyo bulo lang inyong Mama Mia. Gimaras Girl, Maricel Mina, Lina Ladeza, Liza Teves, maraming salamat sa'yo. Nicole Nicolano, thank you so much sa pakikinig. Ayon. Hello rin kay Marichet Serviano, Maricel Bulyeser. Maraming thank you. Ronnie Guillermo. Hello rin kay Lacuacha. Agnes Amigua. Liza Teves. Maraming salamat sa iyo. Ayon. Hello rin kay Elizabeth Lagunday. Van Bu, thank you so much sa pakikinig. Hindi bamboo ha, Van Bu. Hello din sa inyo na mga nakikinig sa atin sa Facebook. Ayun, meron po tayong ibang ibang klaseng content naman na pinopost sa ating Facebook account, Facebook page pala, and sa atin pong TikTok channel or TikTok account. So please check nyo na lang Mama Mia Cagayan de Oro on TikTok and on Facebook, at paki-follow na lang din doon, okay? Syempre, andito pa rin ang ating problema, pero walang makakapigil sa atin. Mag-upload pa rin tayo talaga ng mga kwento. At kung may mga pagkakataon na hindi tayo makapag-upload, pagpasensyahan nyo na po, ha? Ganun talaga ang buhay. Anyways, eto na ang paborito nating programa, ang Dear Mama Mia. Mama Mia, after nung mga sinabi ni Pai sa akin, ay naubusan talaga ako ng isasagot sa kanya. Tumahimik na rin naman si Pai at ilang sandali pa ay nagsabi na siyang matutulog na raw kami. Good night darling, matulog na tayo. I love you. Sana all na lang talaga may tayo. Magkatabi kaming tatlo noon ng anak ko at nawala na rin naman ang awkwardness ko na makatabi siya ulit sa kama. Nakatulog naman din kami pareho. Madaling araw, siguro mga 3 a.m. nung ginising na niya ako kasi maghahanda pa kami para bumiyahe na papuntang airport. Hinatid kami ng mga magulang ni Pai nitong mga panahon na to. Hanggang sa nasa airport na kami ay tahimik pa rin si Pai. Yung anak ko lang ang lagi niyang kinakausap. Ewan ko kung nagtampo ba siya dahil sa pinag-usapan namin last night. Or baka OA lang talaga ako. Nung nasa plane na kami ay tulog na tulog ang anak ko. Siya ay hindi pa rin talaga nagsasalita at hindi pa rin ako kinakausap. Ano ba naman ang pag-uusapan namin, di ba? Natapos na kami sa pag-uusap kagabi. Hanggang sa nagland na nga ang airplane na sinasakyan namin. Naramdaman ko na parang naging cold si Pai towards me. Binaliwala ko na lang dahil inisip ko na baka inaantok pa siya o baka pagod pa rin siya o napapagod siya sa biyahe. Habang kumakain kami ay seryoso pa rin siya. Pero inaalagaan pa rin niya ang anak ko. Matapos naming kumain ay inihatid na niya kami sa bahay. Pero hindi na siya nagtagal doon. Ayaw pa sana siyang paalisin ng tito at lola ko, kaso Mama Mia ay nagdahilan na siya na may gagawin pa raw siyang work-related. Mag-alis niya ay nagpahinga na rin ako sa loob ng kwarto ko. Yung anak ko naman ay iniwanan ko na muna kina tita. Natulog lang talaga ako buong araw dahil Mama Mia, babalik na ako sa trabaho ko kinagabihan nun. Nagising ako na wala man lang akong na-receive na kahit na text o anumang message mula kay Pai, kahit sa Viber o sa Messenger. Pero online siya. Hindi lang siya talaga nag-abalang i-message ako. Nag-expect pa naman ako Mama Mia na mag-a-update siya sa akin kapag dumating na siya sa kanilang barracks. Medyo nagtampo tuloy ako sa kanya Mama Mia at nawalan ako ng ganang mag-duty nung gabing yon.
Naramdaman ko talaga na naging cold si Pai sa akin. Nag-overthink tuloy ako at nag-flashback ako tungkol sa napag-usapan namin nung gabing yon. Hindi ko naman siya binasted. Pero bakit naging ganon? Bakit bigla siyang nanlamig sa akin? Para akong baliw na kinakausap noon ang sarili ko. Sabi ko pa sa sarili ko, Mama Mia, ayan tuloy, dahil OA ka, kaya ayan, napagod na yung tao, hindi na nagpaparamdam sa'yo. Basta para akong lutang nung mga panahon na yun habang nagtatrabaho, wala ako sa sarili. Na-sense yun ng kaibigan kong si Gian, Mama Mia. Para raw hindi ako okay, kagagaling ko pa lang sa bakasyon. Break time pala namin ito nung bigla siyang nagtanong. Uy, T, okay ka lang? Kamusta yung bakasyon niyo sa Manila Zoo? Parang pasan mo ang daigdig ah. Okay lang naman ako, T. Tipid kong sagot sa kanya. Uy, kwentuhan mo naman ako hanggat hindi pa tayo masyadong busy. Kumusta na kayo ni Sir? Sir Yummy. Sir Yummy kasi ang tawag niya kay Pai dahil sabi pa nga niya ay yummy-licious daw naman talaga ito. At nung may chika ako sa'yo. Okay lang naman kami ni Pai. Ata. Pero alam mo, nagtataka ako. Pagkatapos niya kaming inihatid sa bahay ay hindi na siya nagpaparamdam sa akin. Usually, kahit may pasok siya, kahit may trabaho siya, ay nagte-text talaga siya sa akin. Nagre-remind na dapat magdala ako ng jacket kasi malamig. Pero ngayon, zero talaga eh. Wala talaga kahit ni isang chat o text. Pero nung pabiyahe pa kami papuntang airport, dun ko na naumpisahan na maramdaman ang coldness niya. Kwento ko lahat-lahat kay Gian, Mama Mia, pati yung heart-to-heart talk na naganap sa amin ni Pai nung gabi bago ako bumalik o bago kami bumalik ng Mindanao. Alam mo, abnormal ka talagang babae ka, no? Alam mo, mabuti sa'yo yan. Bagay sa'yo yung ginaghost ka kasi napaka-OA mo eh. Alam mo ba, habol ng habol sa'yo yung tao, todo effort, mahal na mahal ka pati yung anak mo. Tanggap ka pa nga ng pamilya niya eh. So ano pa bang hinahanap mo ha? Bakit napaka-choosy mo pa? Alam mo, kung mag-aalinlangan ka pa lang, dapat nung una pa lang, hindi mo na siya pinayagang manligaw sa'yo. Ang sarap mong injectionan dyan sa fallopian tube mo eh. Kung gusto mo, agawin ko na lang yan sa'yo. Mama Mia, naramdaman kong medyo nairita na rin sa akin ang friend ko sa pagkakataong ito. Imbis na i-comfort niya ako, ay pinagalitan at pinagsabihan pa niya tuloy ako. Tapos narinig yun ng iba naming mga kasamahan sa lab. Pareho din ang sinasabi nila sa akin, Mama Mia. Bakit daw nag-aalinlangan pa ako, malaya naman daw na ako. Tapos isa pa, hindi ko rin naman daw kasalanan na namatayan ako ng asawa at hindi ko rin daw kasalanan na minamahal pa rin ako ni Pai. Isa pa, Mama Mia, batang-bata pa raw daw ako kaya pwedeng-pwede pa raw akong mag-asawa ulit. Sabi pa nila wala naman daw masama. Siguro nga mas magiging masaya raw sila kapag naging kami ni Pai. Sabi pa nila, Mama Mia, nung isa kong kasamahan na baka raw talaga si Pai ang nakatadhana sa akin. Pero nalihis lang kami ng landas konti. Para san pa raw yung pagkikita namin ulit. Ibig sabihin daw nun ay may unfinished business pa kami sa isa't isa. Kasi sabi nila kapag yung mag-ex daw ay hindi na kailanman nagkita ulit kahit na iisa pa ang lugar nila, ibig sabihin daw ay hindi na nakatadhanang mag-cruise ulit ang kanilang landas kasi wala na silang business pa sa isa't isa. Ang dami pa nilang words of encouragement sa akin. Like ano raw ang masama kung mag-asawa ako, dalaga naman daw ulit ako at itong si Pai ay binata naman daw. Pero Mama Mia, hindi talaga ako nadala sa kanilang mga sinasabi. Mas nanaig pa rin sa akin ang pagiging dakilang OA ko. Hindi kasi nila alam ang dinami-dami kong issue sa buhay. Hindi nila alam yung mga nangyari sa akin noon na kasama ko si Yael. Nung na-fall out of love ako sa lalaking pinakasalan ko. Nag-out na ako sa trabaho 7 a.m.
Hindi pa rin nagpaparamdam sa akin si Pai kahit na online pa rin siya. Teka nga, bakit ko ba siya hinahanap-hanap? Kaya yun, sirang-sira ang umaga ko. Umuwi ako ng bahay na malungkot ang mukha ko. Sabi ko pa sa self ko, bahala ka kung ayaw mong magparamdam sa akin. Pero deep inside ay inaantay ko pa rin naman ang mga messages mula sa kanya. Almost 3 weeks ang dumaan, Mama Mia, hindi pa rin nagpaparamdam ulit sa akin si Pai. Gustong-gusto ko na siyang i-chat o i-text at kamustahin kaso nahihiya ako. Kaya ayon, hinayaan ko na lamang siya. Pati lola ko ay nagtaka na kung bakit medyo matagal-tagal na raw na hindi nakakadalaw si Pai sa aming bahay. Tinanong pa niya ako, Mama Mia, kung nag-away raw ba kaming dalawa ni Pai. Sinabihan ko na lang siya na may importanteng operation sina Pai sa malayong lugar kaya hindi pa ito nakakadalaw sa amin. By the way, Mama Mia, aware naman ng lola ko na nanliligaw ulit si Pai sa akin. At dahil hindi ko na talaga napigilan ng sarili ko, ay na-share ko na rin sa kanyang tungkol sa pinagdadaanan ko, tungkol sa issues ko sa sarili ko. Kung si Lola ang tatanungin nyo, bakit daw pinakikinggan ko pa ang sinasabi ng ibang tao? Bakit iniisip ko pa ang maiisip nila? Hindi naman daw silang nagpapakain sa akin. Tapos bakit ko raw pinangungunahan ang iisipin ng ibang tao sa akin, hindi pa nga ako nakasubok na kausapin ng mga ito. Isa pa daw, Mama Mia, hindi naman daw kasalanan kung magmahal o makipagrelasyon ulit ako dahil malaya naman na daw ako. Sabi nga raw dun sa sumpaan sa pagpapakasal ay hanggang kamatayan. Kapag tapos na yung kamatayan ay tapos na rin ang obligasyon mo bilang asawa dun sa asawa mo. Shinare ko rin sa lola ko, Mama Mia, na hindi ko deserve si Pai. Alam ng lola ko ang tungkol sa nangyari sa amin ni Yael bago pa ito nawala. Alam ng lola ko na nawalan ako ng gana at nawalan ako ng pagmamahal sa asawa ko. Sabi pa ng lola ko, bakit hindi ko raw baguhin ang lahat? It's time for me daw na baguhin ang lahat at nasa akin daw kung mababago ko ba yun o hindi. Kung meron raw ba akong natutunan na leksyon mula sa aking nakaraan. Dapat daw hindi ko na maulit ang pagkakamaling yun. In-encourage pa ako ng lola ko na sagutin ko raw si Pai, Mama Mia. Hindi naman masyadong halata na botong-boto siya kay Pai, ano? Ang sabi ng lola ko, malalaman ko lang daw kung mapapall out of love ako kay Pai kung naging kaming dalawa na. Mama Mia, ang dami pa naming napag-usapan ng lola ko at ang dami niyang naging payo sa akin. Medyo gumaan-gaan ang pakiramdam ko pagkatapos nun. Medyo nakukulang-kulangan ng konti ang burden na dinadala ko, Mama Mia. Na-enlighten din ako kasi nga ang lola ko ay nakakaalam din naman ng lahat ng nararamdaman ko. Na-realize ko, oo nga no, pinapangunahan lagi ako ng aking pag-aalala. After nung usapan namin ni Lola ay dali-dali akong nag-prepare, Mama Mia, dahil gusto kong igala ang sarili ko. Gusto ko na mag-change scene ako at mag-change scenario ako at makapag-isip-isip ako ng tama. Una kong pinuntahan ay church. Nagsimba ako. Nagdasal ako at humingi ako ng guidance sa Diyos kung ano ba ang dapat kong gawin. I cried my heart out, Mama Mia, habang nagdarasal ako. Ganito talaga ang prayer ko noon. Hindi ito exact pero ito ang ibig sabihin. Ito yung thought ng prayer ko na noon. Lord, I'm ready na. Pwede bang humingi ako ng guidance sa'yo? Maski sign, tatanggapin ko. Basta tulungan mo ako, Lord. Ikaw nang bahala sa lahat-lahat. Basta wag mo akong iiwan at wag mo akong papabayaan. Grabe ang tulo ng mga luha ko nung mga panahon na yun, Mama Mia. Kung malapit pa lang sana ang libingan ni Yael ay dun ko talaga gustong pumunta at dun ko talaga gustong umiyak at humingi ng guidance mula sa kanya. At dahil malayo ito ay sa simbahan na lang ako pumasok. After ng pagdarasal ko ay biglang may lumapit sa akin na isang babae na parang nasa late 40s na. Maganda yung babae na yon, Mama Mia.
Medyo mestiza at kung tutuusin, kung titignan mo, ay pagka Mama Mary yung itsura niya. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Nagulat ako, Mama Mia. Nagtaka at kinabahan na baka budol-budol yon. Kumalma na lang ako nung nagsalita siya. Alam mo, napakabait mong tao. You deserve the best. Lahat ng pinagdaanan mo, lahat ng mga struggles mo at mga sakit na naranasan mo ay mawawala. Basta wag ka lang matakot, iha. Just follow your heart. I-follow mo kung anong laman nito. Sabi niya sabay turo ng puso ko. At wag na wag mong kakalimutang magdasal. Ewan ko, Mama Mia, pero pagkatapos niyang sabihin sa akin yung mga bagay na yon, ay parang gustong gusto kong umiyak. Ang sarap-sarap kasi sa tenga nung boses niya. Bukod sa kanyang kagandahan ay malaanghel din ang kanyang boses. Parang na-comfort ako doon sa kanyang mga sinasabi. Pagkatapos niyang sabihin sa akin yon, ay umalis na siya. Pero may binigay muna siya sa akin na para bang isang pendant na hugis oval, Mama Mia. At nandun yung mukha ni Mama Mary ang nakaukit. Dalawa yun, Mama Mia. Magkatabi kami noon. Yung isa ay napakaliit. Yung isa naman ay small size lang, na sakto lang. Tapos sinabihan niya ako na dalhin ko raw yun palagi, like everyday kapag aalis ako. Kahit saan ako pumunta, dapat bit ko yung pendant na yon. Tinanggap ko at wala akong naramdaman na kahit anong pagdududa sa kanya. Nilagay ko agad yung wallet, Mama Mia, para safety yung pendant. Hanggang ngayon ay nasa akin pa rin ang pendant na yon. Sabi pa niya ay galing daw yung pendant na yon sa Holy Land. Lagi daw siya dun sa church na yon, Mama Mia, lalo na kapag fiesta ng Our Mother of Perpetual Help. Nandun daw siya lagi sa simbahan na yon. Pero Mama Mia, ako naman ay lagi-lagi ding nagpupunta sa simbahan na yon. Kahit kailan ay hindi ko naman siya nakita. Eto yung first time at only time na nakita ko siya. I composed myself bago ako lumabas ng church dahil tapos na kaming mag-usap. Naglakad ang lang ako nung mga panahon na to, Mama Mia. Kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hinayaan ko na lang na dalhin ako ng mga paa ko sa kung saan ito gusto. Habang naglalakad ako ay may isang parang preacher sa may plaza. Yung nagdadala ng mga Bible, Mama Mia. Doon siya pumuwesto sa dinaanan ko. Dinig na dinig ko ang mga sinasabi niya nung mga panahon na yon, ang pinipreach niya. It's either you win or you learn. Kaya wag kang matakot. Take that risk. Walang mawawala sa'yo kung susubukan mo. Kung hindi para sa'yo, may matututunan ka. Yun ang mga narinig ko na klarong-klaro talaga sa tenga ko, Mama Mia. Kaya I took it as a sign. Nasabi ko, Mama Mia, ang bilis naman ni Lord kumilos. Ang bilis niyang magbigay ng sign ay kakadasal ko pa lamang. Dali-dali akong umalis sa lugar na yon para akong nagkaroon ng panibagong inspirasyon. Lalong-lalo na doon sa babaeng lumapit sa akin sa loob ng church. So ayun, I decided na susugal ako kapag magparamdam ulit si Pai sa akin. Nagpagupit ako ng buhok, Mama Mia, pagkatapos ko doon sa plaza. Nagpa-short hair talaga ako. Bumagay din naman sa itsura ko yung bago kong haircut. Pagkatapos noon ay I treated myself sa isang spa. Gulat na gulat at tuwang-tuwa naman ang pamilya ko nung nakita nila ang pagbabago sa itsura ko. Bagay na bagay daw sa akin at parang naging blooming daw ako. Isang araw nasa trabaho ako, Mama Mia. Mga 2 a.m. ata yun at break time namin. Si Gia nang kasama ko noon na kaibigan ko. Bigla akong kinabahan, Mama Mia, dahil nakita ko sa may lobby na nandoon si Pai. Napakagwapo niya. Dali-dali akong lumapit sa kanya dahil ang totoo ay miss na miss ko na ang lalaking to. Hoy Pai, bakit nandito ka? Magpapa-check up ka? Check up? Umagang umaga, madaling araw, okay ka lang, Chay?
Tanong ko sa sarili ko. Wala na kasi akong maisip na sasabihin sa kanya, Mama Mia. Kaya yun na lang ang lumabas sa bibig ko. Kumusta ka na, sir? Long time no see. Tanong ko ulit. Natulala naman si Pai siguro sa bago kong itsura. I was waiting for you. Off ko na kasi. By the way, bagay na bagay sa'yo ang bago mong buhok. And, tanong ko. Namiss kita. Ang kapal talaga ng pagmumukha ng lalaking ito, Mama Mia. Hindi man lang nahiya na may kasama akong kaibigan. Ang puso ko naman nung mga panahon na yon ay hindi mapakali sa sobrang ligaya. Duty pa ako pa 7 a.m. pa ang labas ko. Matulog ka na muna kaya. You look tired eh. No, it's okay. Aantayin na lang kita. Sabay na tayong umuwi. So ayun, Mama Mia, dahil break time ko pa naman nung mga panahon na yon o break time pa namin, ay inaya na lang namin siya ni Gian. Sumama naman siya sa amin ni Gian at nagkape kami. Etong si Gian ay bigla na lang kaming iniwanan nung nag-order na kami ng kape. Sabi niya, wala raw siya sa mood para magkape. At may sasabihin daw muna siya sa mga kasamahan namin at talagang kinindatan pa niya ako at sinabihang ayaw daw niyang maging third wheel naming dalawa. Baliw talaga tong taong to. Alangan naman, iwan ko si Pai, hindi ba? Ako ang umaya sa kanya, kaya sinamahan ko na lang si Pai habang break time ko pa. Sorry darling kung ngayon pa ako nagpakita sa'yo. May operation kasi kami nung bumalik tayo dito galing Maynila, kaya hindi na kita na-inform. Gusto rin sana kitang bigyan ng space at time para makipag-isip-isip ng maigi. I thought pagod ka na sa akin. Alam mo, nag-antay ako sa mga messages mo. Mama Mia, traidor talaga itong bibig ko. Hindi ko naman talaga inisip na sabihin yun sa kanya, pero bigla na lang na ibulalas yun ng aking bibig. Sinadya ko talaga yun para mamiss mo ko. Somehow, effective naman, 'di ba? Ay nako, assuming ka ng taon. Uy, wag ka nang mag-deny. Halata kaya. Kitang-kita ko dyan sa mga mata mo. Mama Mia, pakiramdam ko noon ay natutunaw ako sa hiya. Napahiya ako dahil totoo namang miss na miss ko siya. Pagkatapos ng break namin ay bumalik din naman si Pai dun sa may lobby at inaantay niya ako hanggang sa uwian ko. Naawa tuloy ako sa kanya, Mama Mia, dahil parang kagagaling pa lang niya talaga sa duty. Halatang-halata kasi naka-uniforme pa siya ng pambaba, pero ang kanyang upper ay naka-t-shirt naman na siya na white. 7 a.m. Sa wakas ay uwian ko na. Andun pa rin si Pai sa may lobby, patiently waiting for me. Napakagwapo pa rin niyang tignan kahit haggard na ang kanyang itsura. Pag alis namin sa ospital ay dumaan muna kami ng McDonald's drive-thru para may kakainin kami sa bahay. Siyempre, hindi niya talaga nalilimutan na dagdagan ng Happy Meal para sa anak ko. Ewan ko talaga, hindi talaga nawawala sa isipan niyang anak ko. Pagdating namin sa bahay ay dali-dali akong nagpunas kasi yung anak ko ay nagpapalambing ulit. Paglabas ko ng kwarto ay andun na si Pai at sinusubuan na ng pagkain ang anak ko. Tignan mo, iha, hindi ka ba naaawa kay Pai? Mahal na mahal yung anak mo. Alam mo, talo pa niya yung ibang ama dyan. Lola naman pinapalakas mo na naman yung manok mo. Umupo na ako sa tabi ni Pai. Ako na ang pumalit sa kanya at nagpakain sa anak ko kasi hindi naman po ako baldado. Kaya ko namang alagaan ng anak ko. Kumain na lang din siya at nag-enjoy din ng anak ko dahil nakita niya ulit si Pai sa bahay. Alam mo bang daddy na ang tawag ng anak ko sa kanya? Nagulat na nga lang ako, Mama Mia, at hindi ko alam kung sino ang nagturo nun sa kanya. Hayaan mo na darling, pati nga ako nagulat na nagdaddy siya sa akin Hinayaan ko na lang kesa naman magwala pa ang anak ko kapag pinigilan ko ito. Wala na akong magagawa After naming kumain ay pumasok na ako sa kwarto para matulog. Si Pai ang nagpaligo sa anak ko. Mama Mia, ilang beses ko na siyang sinaway at sinabi kong si tita na lang pero hindi talaga ito nakikinig. Napakatigas ng ulo.
Yung rason niya ay paminsan-minsan lang daw siya nagkakaroon ng day off. Kaya susulitin na raw niya yon sa pag-aalaga sa anak namin. O 'di ba, anak namin ang tawag niya sa anak ko? Imbis na si tita ang bahala sa anak ko ay siya talaga ang gusto na alagaan si Plus Plus. Habang nasa bed na ako ay nagchat si Pai na matutulog na rin daw siya. Pero Mama Mia, hindi siya makatulog kasi nga sunod ng sunod sa kanya ang anak ko. Tapos bigla siyang nag-chat ulit. Tabi tayo darling. Sabi ni Lola, matulog daw ako dyan sa room mo. Hindi ka pwedeng tumanggi kasi nakitulog ka rin naman sa room ko dun sa Maynila. Ano, bayad pala to sa pagstay namin sa inyo? Sabi ko pero kinikilig na ang pagkababae ko nun. Opo, bayad to kaya tabi tayo para quits na. Hindi na ako nag-reply dahil antok na ako Mama Mia. Nakatulugan ko na siya. Bahala na siyang humanap ng magiging pwesto niya. Si Lola na ang bahala sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras siguro na pagkatulog ko ay bigla akong nanaginip Mama Mia in a broad daylight. Napaka-vivid ng dream na yon. Parang totoong totoo. Ang suot ko nung panahon na yon sa panaginip ay katulad ng suot ko dun sa aking pagtulog. Bihira talaga akong nananaginip lalo na kapag daytime. Hindi ko talaga maramdaman na panaginip yon Mama Mia. I remember na umiiyak pa ako noon habang magkausap kaming dalawa ng asawa kong si Yael. Matagal-tagal na rin na panahon mula nung huli niya akong dinalaw sa panaginip ko. Sunod ng sunod daw ako noon kay Yael at naglalakad daw ito kaya tinanong ko siya, "Saan ka pupunta love?" Pero ngumiti lamang si Yael sa akin. Pagkatapos ay lumingon nito at tumigil at biglang nagsalita. "Masaya ako for you. Kung ano man niyang nasa puso mo, sundin mo." Pero Mama Mia, iyak pa rin ako ng iyak noon habang nakangiti lamang si Yael sa akin at siya lamang ang nagsasalita. Ilang saglit pa ay bigla akong nagsalita sa kanya. "Love, naalala mo ba yung ex ko? Bumalik siya love. Tapos mahal-mahal niya ang anak natin. Sorry talaga love ha, hindi ko sinasadyang mahulog ang loob ko ulit sa kanya." Umiiyak pa rin ako habang kausap siya noon sa panaginip ko. Pero si Yael, sa pagkakaalala ko sa panaginip na yon ay kalmadong kalmado. Pagkatapos naalala kong sinabi niya, "Alam ko, wag kang matakot love. Aalis na ako ha. Iiwan ko na kayo kasi nakikita ko namang nasa mabuti na kayong kalagayan ngayon." Pagkatapos noon ay biglang naputol ang panaginip na yon. Nawala si Yael, samantalang ako ay naiwan ng mag-isa at iyak ng iyak. To the point siguro na narinig ni Pai ang pag-iyak ko. Hindi ko alam na tumabi na pala ito sa akin sa pagtulog. Pati si Lola ko ay biglang pumasok sa kwarto dahil napalakas pala ang pag-iyak ko Mama Mia. Nagising si Pai at hinaplos-haplos niya ang likuran ko. "Shh, nananaginip ka darling. Ba't ka ba umiiyak? Anong panaginip mo?" "Anong nangyari sa kanya, Pai? Kala ko nag-away kayong dalawa eh," biglang sabi ni Lola. Umiyak talaga ako ng todo na parang bata. Napanaginipan ko si Yael. Biglang nag-sign of the cross ang lola ko, Mama Mia. Kaya ayon, sinabi ko sa lola ko ang tungkol sa panaginip ko. Lumabas kasi si Pai at kumuha ng tubig para sa akin. "Tignan mo, pati asawa mo, pumapayag na at sumasang-ayon na. Ibig sabihin nun, wag ka na talagang mag-alala kasi nakikita ng asawa mo na mabuting tao itong si Pai at mabuti siya para sa'yo at sa anak mo. Wag ka nang mag-alala, Chay. Pagpatuloy mo ang buhay mo kasama si Pai. Basta lagi kang magdasal at lagi mong ipagdasal ang kaluluwa ni Yael. Hayaan mo, magpapamisa ako para sa kaluluwa niya. Sasama ko siya sa aking novena." Handa na ako para tanggapin si Pai. Ano yung masasabi mo?" "Ano, hindi ako hahadlang dyan sa desisyon ninyo. Nasa hustong edad na kayo eh.
Kung desidido ka na talaga kay Pai, ikaw ang bahala. Nakita ko naman na mabait si Pai, iha. Alam mo, konti na lang talaga sa panahon na to ang mga lalaking katulad niya. Lalo na't ikaw, may anak ka tapos biyuda ka na, 'di ba? Konti na lang ang totoong mga lalaki at binata pa talaga na tatanggapin at mamahalin yang sitwasyon mo. Hindi ako nakapagsalita sa sinabi ng lola ko, Mama Mia. Alam mo, kung ako ikaw, tatanggapin ko na yan. Kasi pati anak mo ay masaya kay Pai eh. Kung ako lang talagang magdedesisyon, naku, matagal ko nang tinanggap yang si Pai. Pero syempre, hindi naman pwedeng magdesisyon ako para sa'yo. Andito ako para gabayan ka. Salamat la ha. Matapos ang usapang yun, ay kumatok si Pai na may dala ng tubig. Pagkatapos ay pinainom niya ako, Mama Mia. Lumabas na rin si Lola, sabay sabing, mag-usap kayong dalawa, Pai. Traidor talaga tong lola ko. Si Pai pa talaga ang kinausap. Hindi ko pa nga alam kung kailan ko sasagutin si Pai o kung paano ko siya sasagutin. Ay, etong lola ko ay nauna na talaga. Gusto ko sana dapat memorable ang pagsagot ko kay Pai. Deserve din naman niya yon, Mama Mia. Nag-usap kami ni Pai tungkol dun sa panaginip ko. Kahit hindi siya nagtanong, ay shinare ko pa rin sa kanya kasi alam kong na-curious siya kung bakit ako umiyak ng husto. Pagkatapos nun ay bumalik din naman kami sa pagtulog. Mama Mia, pagkagising namin itong si Pai ay nag-aya sa akin ng date. Pero iiwan namin ang anak ko. Kaming dalawa lang daw muna ang mag-bonding, total pareho naman naming day off ang araw na yon. Pumunta kami sa church, hinanap ko talaga yung babaeng lumapit sa akin dahil gusto ko sana siyang makausap pero hindi ko na siya nakita ulit. Alam mo ba, may umapproach sa akin na babae nung last na nandito ako? Kwento ko kay Pai. Talaga? Bakit mo in-entertain, darling? Baka budol-budol yun. Tumawa ako sa kanya, Mama Mia. Grabing trust issues din talaga itong si Pai, katulad ko ata. Tinake ko yun as a sign na mula kay Lord. Yung babaeng yun. Second sign, yung biglang dumating si Pai sa ospital na madaling araw. Then last sign, Mama Mia, yung pinapanaginip ako ni Yael. 100% na talaga akong desidido noon na sagutin si Pai, kaya lang Mama Mia, hindi pa ako nagkakaroon ng guts dahil hindi naman siya nagtanong ulit tungkol doon. Hindi ko alam, Mama Mia, basta ang gusto ko, yung sakto sa timing ang lahat. Sakto naman at may birthday party din ang anak ko. Kasi Mama Mia, dahil nakakaintindi na ang anak ko, ay gusto ko sana siyang bigyan ng isang medyo magarbong celebration. Noong araw kasi talaga ng birthday niya, ay simpleng dinner lang po ang ginawa namin kasi umalis nga kami at pumunta nga kaming Maynila para dalawin ang papa niya dahil nga nung mga panahon na yon ay second death anniversary din ni Yael. Mama Mia, inisip ko, dun na lang sa party ng anak ko gagawin ng lahat. Gusto kong tuparin kasi ang mga plans ni Yael tungkol sa birthday ng anak ko. Sige, it's up to you. Ano bang gusto mong party? Hindi ko alam eh. Pero gusto ko yung sa malayo, yung magta-travel. Pwede ba akong sumama, darling, if it's okay with you? Kung gusto mo, treat ko na yung travel na yan. Para sa anak mo, para sa anak natin. Kinilig na naman ako nung tinawag niyang anak natin ng anak ko, Mama Mia. Okay, sige, kung yan ang gusto mo. Gusto mo bang isama natin ang mga magulang mo? Invite natin sila. Sige, matutuwa ang mga yon. Thank you talaga, darling ha. Sabi niya sa akin sabay yakap. At dumating na nga yung araw, Mama Mia, na napagdesisyonan naming mag-travel para i-celebrate yung birthday ng anak ko. We decided na mag-Coron kami kasi medyo hindi ko na rin gusto at nagsasawa na rin ako sa Boracay. Mama Mia, hindi pa kasi ako nakapunta noon ng Palawan kaya sabay na kami ni Pai na nagpa-Maynila
At mula na iya ay nagkita-kita kami ng kanyang pamilya. Plano namin na after ng trip na yon ay bibisitahin namin ulit si Yael, Mama Mia. Plano ko na rin na sasagutin si Pai habang nasa Palawan kami. Pagdating namin sa hotel, etong mga parents ni Pai, Mama Mia, na siyang nag-book ng hotel na yon ay pinagkatuwaan pa kami at iisang kwarto lang ang kinuha para sa amin ni Pai. Tapos silang tatlo, yung mga magulang niya at yung kuya ni Pai ay nasa iisang kwarto din. Natulog kami agad ni Pai pagkatapos ng lunch namin dahil maaga po kaming bumiyahe from Mindanao. Yung parents niya ay medyo may energy pa kasi sa Maynila na po sila nag-umpisa ng biyahe. Samantalang kami ay may pa-Mindanao to Maynila pa. Bandang 4:00 ng hapon nung gumala kami sa lugar at nag-picture-picture. Gustong-gusto ko nang sagutin si Pai noon kaso hindi ko makuha ang perfect timing. Gumabi na lang at nag-celebrate na nga kami para sa late birthday celebration ng anak ko sa restaurant. Naganap ako ng chance kung paano ko sasagutin si Pai pero hindi talaga ako makasingit. Dasal ako ng dasal noon na sana magtanong si Pai tungkol sa panliligaw niya sa akin kaso hindi. Hanggang sa nakabalik na lang kami sa kwarto. Kaming tatlo na ulit ng anak ko. Parang nag-uurong sulong ang dila ko every time na nag-a-attempt akong i-open up ang topic tungkol doon. Mama Mia, para tuloy ako ang nanliligaw kay Pai nung mga panahon na yon. Nakatulog na lang kami, hindi ko pa nasabi kay Pai ang gusto kong sabihin. Kinabukasan ay pumunta kami sa Kayangan Lake at dun na nga ako nagka-chance. Anak, pa-picture kayong tatlo as a family, sabi nung mommy ni Pai. Kaming tatlo ay picture-picture naman. Anak, kayong dalawa naman. Alisin natin muna itong si Plus Plus ha, sabi ni Daddy. Na-awkward talaga ako nun, Mama Mia. Post ng post pa rin naman kami na para bang magjowa. Label na lang talaga ang kulang sa aming dalawa ni Pai. Tapos ginusto ni Pai at nung kuya niya na maligo. So sumama ako sa kanila. This is it. Final na talaga to't sasagutin ko na si Pai. Darling, tara na, hawak ka lang sa akin. Aalalayan kita if ever takot ka pa rin hanggang ngayon sa malalalim na tubig. Sabi niya sa akin kahit naka-life jacket naman talaga ako nung mga panahon na yon. Marunong naman akong lumangoy pero natatakot talaga ako sa mga malalalim na area, Mama Mia. O sige, pwede bang dumistansya tayo ng konti kay kuya? Punta tayo sa bandang yun may sasabihin ako sa'yo. Dumistansya kami, Mama Mia, at habang hawak-hawak niya ako ay magkadikit pa rin kami nung mga panahon na yon. Ano yun, darling? It's a yes, Pai. Sabi ko nang pabulong sa kanyang tenga. Ano yun? Medyo loading pa si Pai nung mga panahon na to. Kaya medyo nairita ako, Mama Mia. Ayoko na kasing ulitin yun dahil nahihiya ako. Ewan ko sa'yo, napaka-loading mo eh. Ayoko na ngang maligo. Sabi ko tapos akmang iiwanan ko na siya. Sandali, darling. What do you mean sa yes na yon? Tinatanggap mo na ulit ako? Oo nga, it's a yes, tayo na. Biglang sumigaw si Pai ng pagkalakas-lakas. Woohoo! Yes! Me, Di, Kuya, kami na! Nagulat ang mga magulang ni Pai at si Kuya ay tawang-tawa naman sa amin. Yung anak ko ay biglang umiyak, natakot siguro sa biglang pagsigaw ni Pai. Akala niya siguro kung ano nang nangyari. Tuloy ay nahirapan kaming patahanin ng anak ko. Pagkatapos sa Kayangan Lake ay pumunta naman kami sa ibang tourist spot. Inubos talaga namin ang araw na yon sa pagtutour, Mama Mia, dahil kinabukasan ay babalik na ulit kami ng Maynila. Pagbalik namin sa hotel ay nagpa-set up ng dinner date si Pai. Kilig na kilig naman talaga ako nun, Mama Mia. May pagka-don romantiko talaga itong si Pai. Dati pa naman, nung pareho pa kaming estudyante, ay romantiko na siya. Kaya lang, fast food lang talaga ang naa-afford naming dalawa. I remember, sabi niya nun sa akin na pag naging pulis na raw siya ay i-date niya ako sa mamahaling restaurant.
As in yung fine dining raw talaga. Mama Mia, ayaw na ayaw ni Pai na humihingi ng pera mula sa kanyang mga magulang para may pang-date siya sa akin. Isa po yun talaga sa mga karakter na nagustuhan ko kay Pai. At ngayong scout ranger na nga siya, ay ginastusan niya talaga ang date namin. Supportive naman talaga ang mga magulang ni Pai sa amin at silang nag-alaga sa anak ko habang nagdi-date kami ni Pai. Sa wakas, nagkasundo din kayong dalawa. Pai anak, ingatan mo yang si Chaya. Opo dad, hindi na mauulit yung dati, promise. Diba darling? Darling na nga ang naging tawagan namin Mama Mia dahil ayoko nga yung babe kasi babe ang tawagan namin dati tapos bigla lang siyang naglaho na parang bulak. After ng date na yon ay lumibot pa kaming dalawa ni Pai. Samantala yung mga magulang niya ay nagkape. Si kuya naman at yung anak ko ay bumalik na sa room dahil nakatulog na ang anak ko. Napaka-sweet naman talaga ni Pai at hindi niya talaga ako binibitawan buong gabi. I love you darling. Thank you sa araw na to. Sobrang saya ko. Deserve mo naman maging happy eh. Thank you for not giving up darling ha. I love you too. Sorry kung natagalan ako. Sabi ko. It's okay darling. Worth it naman yung paghihintay ko eh. Mahal na mahal ko kayong dalawa ni Plussy. Okay lang ba sa'yo darling kung ako na ang tumayong daddy ni Plussy? Why not? Eh nakikidaddy na nga sa'yo yung anak ko eh. Thank you darling ha for loving my son. Anong your son? Our son. Alam ko no one can replace Yael sa buhay ni Plus. Pero promise ko sa'yo darling that I will be the best daddy to Plus. Pagod kami sa kakalakad nung bumalik na kami sa kwarto. Tulog na ang anak ko at tumabi ito kay kuya. Hindi na lang namin kinuha ni Pai mula kay kuya ang anak namin. Nandun ito natulog sa kwarto nila ng mga magulang ni Pai. Para-paraan talaga itong si darling ko pero gusto ko rin naman na mapagsulo kami kahit papano. Natulog kaming dalawa ni Pai na para bang may glue sa aming dalawa at magkadikit kami sa isa't isa. Cuddle, yakap-yakap, halik-halikan, pero walang SPG na nangyari nun. Hanggang halik lang talaga, pero hindi yung torrid kasi sabi nga ni Pai, hindi daw muna kami papasok sa ganung bagay, baka hindi pa raw ako ready. Alam ko Mama Mia na nagtitimpi lamang itong si Pai. Sabi ko nga sa unang parte nitong kwento ko, si Pai po ang nakauna sa akin. Kinabukasan ay bumalik na kami sa Maynila. Sa house ni na Pai kami nagstay ni Plus dahil gustong gusto rin naman ng mga magulang ni Pai. Ayaw nila na mag-hotel kami. Pati sina kuya, sabi nila ay gusto nila dun daw kami dahil napakatahimik daw ng bahay nila at walang bata. Sabi ko nga kay kuya ay gumawa na siya. Hindi pa nga ako sinasagot ng nililigawan ko eh. Buti pa itong si bro ko, sinagot mo na. Mula nung sinagot ko si Pai Mama Mia, ay grabe talagang pagiging clingy niya sa akin. Ayaw na niyang mahiwalay sa akin. Ang totoo niyan Mama Mia ay pinagmamalaki pa niya sa kanyang mga classmates sa academy nung nag-group video call sila ang tungkol sa aming dalawa. Matapos ang isang araw, Mama Mia, na nagpahinga kami doon sa bahay ni Pai, ay binisita namin ang libingan ni Yael. Mabuti na lang at wala doon ang pamilya ni Yael at nasolo namin ito. Inintroduce ko ulit si Pai kay Yael but this time bilang boyfriend ko na. Napakagaan na ng pakiramdam ko noon na para bang nabunutan na ako ng tinik. Ang mga pag-aalinlangan ko ay nawala na. Hindi na ako natatakot sa mga issues ko Mama Mia at nawala na rin naman ang pag-overthink ko sa utak ko. Thankful ako sa paligid ko Mama Mia lalong-lalo na yung mga tao na talagang hindi nagsasawang magpayo sa akin. Ang totoo nga Mama Mia, feeling ko nga sumobrang pagiging OA ko eh. Tumambay kami muna doon sa libingan ni Yael. Etong anak ko ay napaka-matabil na ng dila kahit nabubulol naman palagi. Mami, I have two daddies, right? Daddy Yael and Daddy Wanger. Ranger ang ibig niyang sabihin sa Wanger.
Yun kasi ang tawag niya kay Pai, Mama Mia. Kasi gustong-gusto niya na naka-complete uniform at gear itong si Pai. Yes dear, you are so lucky. What will you say to Daddy Ranger? I love you Daddy Wanger. I love you Daddy Yael. Tapos pumalakpak ang anak ko. Kitang-kita kong masayang-masaya siya. Mama Mia, ang anak ko, napaka-appreciative naman talaga sa buhay. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Pai sa anak ko. Spoiled na spoiled sa kanilang anak ko at binibilhan ng kung ano-ano. Minsan nga, Mama Mia, spoiled din talaga ang anak ko kay kuya. Dun sa kuya ni Pai. Kapag nandun po ang anak ko, ay hinahayaan po ng kuya nito na laruin niya ang mga collection nito na mga airplanes. Sabi pa nga ni Pai, Mama Mia, sila raw na magkakapatid ay ayaw talaga ng kuya niya na pahawakan ang mga collection nito na airplanes. Pero yung anak ko ay hinahayaan niya lamang niyang laruin nito. Classy, do you want to be a pilot? Tanong ni kuya. Of course. I see. Pasok ka sa PNPA ha when you reach 18. Just like Daddy Ranger and me. Really? Mama Mia, hindi po nakakapagsalita ng R ang anak ko. Sabi niya, gusto niya raw na maging katulad sa Daddy Ranger niya. Nakikita kong mahal na mahal din ni kuya ang anak ko, Mama Mia. At tuwang-tuwa naman ako dahil binigyan ako ng Diyos ng isang pamilya katulad ng pamilya ng Ranger ko. Hanggang sa nakabalik na nga kami sa Mindanao. Naka-duty ako at yung mga workmates ko, Mama Mia, ay hindi ako tinitigilan sa pangmamarites nila. Si Gian talaga yung number 1 chismosa sa love life ko. Tinanong pa niya ako kung ginawan ko na ba ng label ang tungkol sa amin ni Sir Yummy. Devil na devil naman talaga ang ngiti niya. Ano pa? Para hindi mo na maagaw sa akin, sabi ko. Tawang-tawa si Gian na tumitili pa talaga. Sabi niya kailangan ko lang pala natakutin na agawin niya sa akin si Pai. Masayang-masaya ang mga katrabaho ko para sa akin, Mama Mia. Okay na okay ang relasyon namin ni Pai. Pero nag-aaway pa rin namin kami paminsan-minsan gaya ng mga normal na couple. Pero nagiging okay din naman agad. Hindi naman seryoso ang mga dahilan ng pag-aaway namin. Yun lang talaga kapag minsan na inaatake ng kung anong hayop itong utak ko. Mama Mia, kapag nag-aaway kami ni Pai ay ako talaga ang may pakana at siya itong understanding. Mula pa noong na mga estudyante pa lamang kami. Pero ngayon, mature na nga siya, mas lalo po siyang hindi pumapatol sa away. Unlike before, na kapag nagagalit ako, may mga pagkakataon na nagagalit din siya. One day, malapit na ang Christmas nung mangyari ito. Pumunta kami ng anak ko sa apartment ni Pai kasi gusto ko sana siyang ayain kasi alam ko na day off niya, Mama Mia. Meron akong duplicate key sa kanyang apartment. Makakapasok ako doon anytime. Bago pa ako nakapasok sa unit niya ay may nakita po akong doll shoes sa labas. Hindi po ako nagduda kasi naisip ko baka sa kaniyang kapatid yon na FA. Minsan kasi yung kapatid niya ay may flight papunta sa Mindanao at binibisita nito si Pai. Pagpasok namin ng anak ko ay bumungad ang isang babae na natutulog sa kama ni Pai. Pagkakita ko sa itsura na yun, Mama Mia, ay alam kong hindi yun isa sa mga kapatid ni Pai. Agad akong nag-walk out dun sa apartment na yon dahil talagang nasaktan ako sa kaisipan na meron palang ibang babaeng pinapapasok si Pai sa apartment niya. Binagsak ko talaga ang pintuan paglabas ko. Galit na galit ako at blinak ko si Pai sa lahat-lahat ng social media accounts ko. Mama Mia, nainis talaga ako noon. Naisip ko bakit niya nagawa sa akin ito. Akala ko totoong-totoo na siya sa akin. Akala ko ako na talaga ang gusto niya. Bakit may kasama siyang iba? Umalis kami ng anak ko nang hindi man lang ako nagpapakita kay Pai, Mama Mia.
Inuwi ko ang anak ko kay tita pagkatapos ay nagpaalam ako na aalis muna at bukas na ako makakabalik. Hindi na rin naman naging makulit si tita at lola sa akin. Gusto ko lang talagang magpalamig ng ulo ko, Mama Mia, kaya umalis muna ako sa bahay dahil baka madamay ang pamilya ko kung biglang darating doon si Pai. Pumunta ako sa isa sa mga kabarkada ko. Nag-aya ako ng food trip. Oo, Mama Mia, food trip lang talaga dahil hindi naman po ako umiinom. Nagulat pa nga ang kabarkada kong ito dahil ang aga-aga ko rong pumunta doon. Tawagin na lang natin ang barkada kong ito sa pangalang Hazel. Isa din po siya sa mga tagapayo ko lalo na tungkol sa love life. Close na close kaming dalawa. Na-sense niya agad na may daladala ako kaya ako napapunta sa kanila at nag-aya ng food trip. Mama Mia, kung yung iba ay tagay at inuman ang inaaya, sa akin po food trip lang talaga. Chinika ko sa kanya ang mga pangyayari pero ako ang biglang nabaliktad, Mama Mia. Bigla akong sinermonan ng babaeng to. Bakit daw agad kong blinak si Pai? Dapat daw pinakinggan ko na muna ang side nito. Ganito kasi ang nangyari. Pagpasok namin ni Plus sa loob ng apartment ay may babaeng natutulog sa bed ni Pai. Pero wala po si Pai nung mga oras na yon. Ewan ko kung nasaan, ang alam ko po, Mama Mia, ay day off siya. Pero bago pa ako pumunta sa apartment niya ay nag-message ako kay Pai, Mama Mia, na pupunta kami ni Plus dun sa apartment niya kaya lang hindi siya nag-reply. Hindi rin naman niya siguro na seen ang message na yon. Kaya ayon, sinabi ko lahat kay Hazel ang pangyayari at siya naman ay payo ng payo sa akin. Yun talaga ang purpose ko sa pag-alis ko, Mama Mia. Para naman lumamig ang utak ko, para naman lumuwag-luwag ang masikip kong puso. Hindi ako ang tipo ng babae na agad-agad nakikipagkomprontahan. Hindi ko kinonfront si Pai, Mama Mia, dahil galit pa ako. Ang gusto ko na kapag nagkausap kaming dalawa ay wala na ang galit sa utak ko. Basta na lang akong umalis at blinak siya. I know may kasalanan din ako. Hindi pa nakontento si Hazel sa food trip dahil ang gusto niya ay may pangtulak daw kaming dalawa. Kaya ayon, bumili kami ng Smirnoff. Parehas kaming walang balak na malasing kaya Smirnoff lang ang binili namin. Chill-chill lang kami habang nag-uusap. Mama Mia, ewan ko, siguro nga dahil sa pinagdadaanan ko at sa sakit ng dibdib ko, naka-4 na bottles na pala ako ng Smirnoff. Hanggang sa ang 4 na bottles ay naging 7 at nadagdagan pa talaga. Parang ang sarap-sarap na sa lalamunan ko nung Smirnoff nung mga panahon na yon at na-tipsy na talaga ako. Yung akin pong kainuman, Mama Mia, ay parang wala lang sa kanya ang mga ininom niya kahit na mas marami pa siyang naubos kaysa sa akin. Habang nag-uusap kami ay binuksan ko ang cellphone ko. Ang dami-dami ng missed calls and texts mula kay tita, Mama Mia. Pero nung binasa ko yun, Mama Mia, ay hindi naman pala si tita ang nag-text noon kundi si Pai gamit-gamit ang number ng tita ko. Pero inignore ko ang mga messages na yon. May message din ako na mula kinagiyan at hinahanap daw ako ni Pai. Hinayaan ko silang lahat, patuloy kami sa pagtagay ni Hazel. Alam mo girl, tama na yung pagiging lasinggera mo. Lasing na lasing ka na, no? Ano bang lasing? Smirnoff, nakakalasing? Tipsy na ako nung mga panahon na to, Mama Mia, pero alam kong hindi pa ako lasing dahil masakit pa rin ang puso ko at naaalala ko pa rin ang lahat ng ganap sa araw na yon. Ilang sandali pa ay may biglang dumating. Ang lakas-lakas ng katok nito sa pintuan ni Hazel. Pinagbuksan naman ni Hazel, Mama Mia, at biglang pumasok itong si Pai. Ewan ko kung paano niya ako natuntun doon. Ma'am, pasensya ka na ha. Susunduin ko na itong si Chai. Okay lang sir, ikaw nang bahala dyan sa kaibigan ko na yan ha. Alam mo, kanina pa yan umiiyak. Pagpasensyahan mo na yan. Baka ma-discourage ka dyan. Wag sana. Alam mo, ngayon lang yan ulit nakapag-boyfriend. Mama Mia, si Hazel pala ang tumawag doon kay Pai. Baliw talaga tong kaibigan to. Gusto ko ngang magparamay sa kanya, eto naman at sinuplong pa ako. Pahamak gustong gusto ko pang uminom. Kung sana kumain lang kami, kung sana hindi ako uminom, sana
hindi siya nagkaroon ng pagkakataong tawagan itong si Pai. Tara na darling, umuwi na tayo, lasing ka na. Hindi ako nagsasalita noon. I admit na medyo lasing na nga ako, Mama Mia, dahil ang katawan ko ay parang wala ng lakas. Kalma lang si Pai nung mga manahon na to habang inaalalayan ako papunta sa sasakyan. Habang inaalalayan ko niya ako, Mama Mia, ay sinabihan ko siyang, bakit ka nandito? Pumunta ka dun sa babae mo. Mag-usap tayo kapag okay ka na. Sa ngayon, umuwi muna tayo, sabi niya. Nagbabay na siya kay Hazel at dinala na nga niya ako sa kanyang apartment dahil late na yon. Ayaw na siguro niya na magising pa ang mga tao sa bahay. 1 AM na yon, Mama Mia. Pagdating namin doon ay hindi talaga ako pumapansin sa kanya. Titig na titig lang siya sa akin at ako naman ay yuko na para bang nahihiya. Ewan ko ga, dahil siguro sa nainom ko. Mga ilang minutes yung tinitigan niya ako tapos tumayo siya at nagluto ng instant noodles. Nung maluto na yon ay pinakain niya yun sa akin. Kalmadong kalmado pa rin siya, Mama Mia. Halatang halata na nagpapakumbaba. Humigop ka muna ng sabaw para mahimasmasan ka. Hindi ka ba nahihilo, darling? Tinanggap ko yung sabaw na binigay niya sa akin at kumain na rin naman ako dahil parang ang sarap-sarap ng amoy nung instant noodles. Minamasahin niya ang ulo ko habang humihigop ako ng sabaw. Naubos ko yung niluto niya. Pagkatapos kong kumain ay pinaupo niya ako sa sofa at tinitigan ulit. Seryosong-seryoso ang aura niya, Mama Mia, na para bang isang battalion commander na nagdidisiplina ng kanyang mga nasasakupan. Ba't bigla ka na lang nang bablak? Sabi niya. Yumuko lang ako, Mama Mia, dahil wala po akong ibang masabi. The nerve, ako pa talaga ang gagawan niya ng ganon? Galit ako pero deep inside kinakabahan ako. Look, darling, alam ko ang iniisip mo pero pwede bang pakinggan mo muna ako? Kalmadong kalmado pa rin ang boses niya pero seryosong seryoso. O sige, ilusot mo na lahat. Sige, sabihin mo na lahat and I will listen to all your excuses. Sabi ko na tinurn on ko na ang pagiging masungit at maldita ko. I know, inabutan mo rito si Lizelle nung pumunta ka. Ah, so Lizelle is her name. Darling, hindi kami magkatabing natulog. Doon ako kina-buddy na ang tinutukoy ay kasamahan niya. Nakitulog ako doon kasi alam ko ang takbo ng utak mo kapag nadatnan mo kaming dalawa dito sa unit ko. Lizelle is my childhood friend, darling. Kaya siya pumunta dito kasi binisita niya ang fiancé niya na naka-assign dito. In-invite pa nga niya tayo sa kasal nila next month eh. Ikakasal na siya sa upper class ko. Dito ko na siya pinatulog kasi gabing-gabi na nung dumating siya. Kaya nung pagpunta mo dito ay naabutan mo siya. Sinabi niya kaagad sa akin kasi nagising siya nung binagsak mo ang pintuan. But wala akong narinig about her noon. Matagal na pala kayong magkakilala eh. Matagal na kitang kilala pero never mo siyang nabanggit sa akin. Kasi galing Canada itong si Lizelle. Siya yung kinukwento ko sa'yo dati na kababata ko kung naaalala mo pa. Di nga. Ikaw ha, kung kaya mong mambabae, pues manlalalaki din ako. Kaya ko rin gawin yon. Pagkasabi ko noon ay sinabunutan niya bigla ang sarili niya. Ano ba darling, tama na nga. Accusation lang lahat ng yan. Wala kang dapat ikapagselos. Ang tagal-tagal kong nanligaw sa'yo tapos sasaktan lang kita. Kung gumawa ako ng kalokohan, hindi sana di ko pinatulog dito si Lizelle. Hindi sana magkasama kami somewhere. Hindi ako sumagot, Mama Mia. Ina-analyze ko noon ang mga sinasabi niya. May point din naman siya. Nahiya ako sa actions ko na napaka-impulsive naman talaga. Pero sino ba namang babae ang hindi mag-iisip ng ganon, di ba? Kaya lang na-realize kong tama siya kaya nag-sorry ako. Kahit mataas ang pride ko, Mama Mia, ay humingi ako ng sorry. Naisip ko noon na mas matimbang pa rin ang pagmamahal ko sa kanya kesa sa pride ko. Yun naman talaga dapat. Kapag nakikipagrelasyon ka, hindi dapat pinapairal yung pride. Sorry darling, di na mauulit. Nagalit lang talaga ako eh. I'm really sorry. Sabi ko at niyakap ko siya dahil alam kong may kasalanan din ako.
Sorry din darling kasi hindi kita na-inform man lang na pumunta pala siya. Biglaan kasi at busy-busy din ako sa trabaho. Sorry darling kung nakaramdam ka ng ganun na. Hayaan mo, hindi na mauulit ang ganitong senaryo. I love you darling, sabi ko. I love you too much darling. You know what? Di nga ako nagkamali sa naisip ko. Paano pala kung dito pa rin ako natulog? Tapos magkasama kami dito ni Lizelle. Ano na talagang iniisip mo? Alam mo, pinag-overthink mo ako ng malala, sabi ko. Sorry na po, hindi na mauulit. Ayokong nag-overthink ka, okay? Gusto ko may peace of mind ka. Sabi niya at hinalikan niya ako sa labi. Pagkatapos nun ay natulog na kami. Late na kaming nagising, mga 10 a.m. na ata. Inihatid niya ako sa bahay dahil maliligo pa ako at magbibihis kasi magla-lunch daw kami kasama nung Lizelle at yung fiancé niya. Habang busy ako sa sarili ko, si Spy naman ay busy sa pag-aalaga sa anak ko. Poging-pogi raw talaga ang forma ng anak ko. Nahiya tuloy ako, Mama Mia. Basta si Spy talaga ang nag-aayos sa anak ko, parang binata na talaga tignan ng aking anak. Umalis kami at nagkita ni Lizelle sa mall. Sila pa ang nauna dun, Mama Mia. Pagkakita ko pa lang kay Lizelle, ay gandang-ganda na talaga ako sa kanya. Ang ganda ng kanyang kutis. Napakatangkad na babae. Mas matangkad pa nga siya, Mama Mia, kaysa sa ibang mga kaibigan kong babae. Tingin ko nga ay magka-height lang silang dalawa ni Pai. Ako may pagkapandak. Feeling ko nung mga panahon na yon ay para lang po akong alikabok sa earth kapag itinabi ako dun kay Lizelle. Akala ko talaga ay may pagkamaldita siya kasi ganun ang aura niya. Pero napakabait pala niya. Nagsorry siya sa akin sa mga nangyari nung nakatulog siya sa unit ni Pai. Nagsorry na lang din ako sa kanya tungkol dun sa actions ko at naistorbo ko pa ang pagtulog niya. Yung partner niya ay nakakatawa. Upper class yun ni Pai at talagang napakagaling namang mambuladas pagkatapos napakagaling ding manukso. Tinuturuan pa niya si Pai ng mga kalokohan. Poging-pogi talaga ang tingin nila sa anak ko, especially si Lizelle. Kinuha pala nila ang anak ko bilang ring bearer. Pagkatapos namin kumain ay tsikahan kami hanggang sa kami ay umalis. Trinit namin ang anak ko sa isang playhouse, Mama Mia, para talaga kaming pamilya kung titignan ni Pai. Napagkamalan pa talaga si Pai na siyang ama ng anak ko. Mama Mia, sa tinagal-tagal na magkasama ang anak ko at si Pai ay nagkakapareho na nga talaga ang itsura nila. Sabi pa ni Pai, Mama Mia, siguro raw siya ang naiisip ko nung pinagbubuntis ko ang anak ko kasi magkamukha raw sila. Christmas at New Year sa bahay nagstay si Pai. Nakipag-video call na lamang kami dun sa mga magulang niya at sa kapatid niya. Yung bunso nila ay umuwi kasi may Christmas break ito. Excited ito na makita ang anak ko. Napakahilig talaga ng pamilya nila sa bata. Mama Mia, smooth ang takbo ng relasyon namin ni Pai. Careful na siya mula nga noong nagselos ako dun sa naabutan kong babae sa kanyang apartment. Mas lalo pa siyang naging sweet at mas lalo pang hinabaan niya ang pasensya niya sa akin. Kasi nga, meron talaga akong tuliling sa utak ko. May pagka magagalitin, minsan bigla-bigla na lang naiinis, bigla-bigla na lang nagtatampo. Aminin niyo girls, ganun din kayo, no? Mama Mia, ako naman ay sinusubukan ko ring baguhin ang pag-uugali ko. Para naman maiwasan na rin namin ang magkaroon ng conflict ng darling ko. Sabi nga ng lola ko, sa isang relasyon hindi dapat iisa lang ang nag-a-adjust. Nag-adjust din ako, Mama Mia. Nag-adjust ako sa pasensya ko kasi nga itong mga men in uniform, palagi talagang top priority nila ang trabaho nila. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal ni Lizelle. Bida-bida talaga ang anak ko at ang dami-daming humahanga sa kanya. Ang dami-daming nagwagwapuhan sa anak ko. Mama Mia, lalo pat yung suit na suot niya ay bagay na bagay sa kanya. Ako naman ay proud mama nung mga panahon na yon. Iniwanan ako ni Yael ng isang remembrance na kailanman ay hindi pwedeng ipagpalit sa kahit na ano pang halaga.
Eto namang si Pai, Mama Mia, ay nagmamalaki pa talaga sa iba niyang mga upper class dahil nandun nga kami. Sa mga games ay talagang sumasali kami. Ako naman ay walang magawa kundi sumali lalo na doon sa paagawan ng bulaklak. Mahirap naman kung maging KJ pa ako doon, hindi ba Mama Mia? Pero itong si Pai ay hindi po niya nakuha yung paagawan ng garter. Buti na lang talaga at hindi ko rin nakuha yung sa bulaklak na yon kasi biglang tumakbo yung anak ko. Sa akin na sana papunta yung bulaklak at nung tumakbo nga ang anak ko ay wala akong nagawa kundi habulin ito. February of 2023, sinakto niya talaga na araw ng Valentine's Day. Nasa Maynila kami nung mga panahon na to. Nag-propose sa akin si Pai, Mama Mia, sa harap ng aking pamilya at pamilya niya. Hindi naman pareho sa iba na bonggang mga proposal at may mga malalaki talagang pakulo. Yung amin ay simple dinner lang ang naganap together with our family. Tapos biglang nagsalita si Pai at biglang lumuhod sa harapan ko at bigla na lang nag-propose ng "Will you marry me?" Hindi na nasurpresa ang iba. Wala na rin siyang pabongga pang surprises, Mama Mia. Pero for me, kahit napakasimple lang nun, it was the best proposal ever. Walang halong eme. Simple lang at walang kung ano-anong ganap. Heartfelt lang talaga ang proposal na yon. At ako naman, Mama Mia, ay nag-yes agad ako. Kasi may sing-sing na eh. Agad-agad akong nag-yes at baka mabago pa o magbago pa ang isip ng darling ko. Pagkatapos ng engagement namin ay agad na namanhika ng pamilya ni Pai sa amin. Except sa kanilang bunso dahil wala ito at nandun sa academy. May of 2023 nung namanhikan sila. Uuwi raw ito next year. Sabi pa ng mami niya dapat daw talaga ay mamanhikan pa rin sila. Pai and I decided na 2024 gaganapin ang kasal namin. Kasi magsuschooling pa siya nung mga panahon na yon. Nung nag-schooling siya, Mama Mia, ay dinala niya kami pabalik ng Maynila. Doon kami nagstay sa house nila. Ayaw niya na nalalayo kaming dalawa ng anak ko sa kanya. Okay na okay talaga ang relationship ko with Pai's family. Mas naging ka-close ko pa ang mga magulang niya at ang mga kapatid niya. Pati anak ko ay napakalapit sa kanila, especially sa kuya ni Pai. Tito Daddy nga ang tawag ng anak ko sa kuya ni Pai. Grateful na grateful talaga ako sa pamilya ng fiancé ko. Napakaswerte rin talaga ng anak ko sa kanila. Kahit nawalan ng ama ang anak ko ng maaga, ay pinunan pa rin ni Pai ang kulang sa buhay niya. Nagpakatatay ito sa anak ko at yun ang mas lalong dahilan kung bakit mas minamahal ko si Pai, Mama Mia. Hindi matatawaran ang pagmamahal niya sa anak ko. Plus 1,000 points or 10,000 points nga siya sa akin. Pati kuya ni Pai ay tinuring niyang anak-anakan ng anak ko. Minsan ay hinihiram pa nila ang anak ko kasama ang girlfriend niya. Oo, sinagot na siya nung nililigawan niya. Kapag nagdi-date sila ay sinasama pa nila ang anak ko. Thankful na thankful talaga ako for everything. Tama nga yung sinabi nung babaeng lumapit sa akin sa loob ng church noon, na may kapalit lahat ng struggles at sakit na naranasan ko before. Tungkol dun sa babae, Mama Mia, ay hindi ko na talaga siya nakita. Every time na nagsisimba kami dun sa simbahan na yon ay hinahanap ko talaga siya pero hindi ko talaga siya makita. Mama Mia, masasabi kong worth it naman lahat ng napagdaanan ko. And I'm thankful dahil ibinalik sa akin ng kapalaran si Pai. Hindi talaga siya sumuko. Always pa rin naming binibisita si Yael kapag nasa Maynila kami. Si Pai po ang nag-i-initiate na bisitahin namin si Yael. Minsan kasama pa nga ang buong pamilya ni Pai kapag hindi busy ang mga ito. Tanggap na rin ang pamilya ni Yael na nag-asawa ulit ako with my ex, Mama Mia. Okay na rin ang naging relationship ko with them. Hindi pa rin katulad ng relasyon ko with Pai's family pero civil na rin naman, Mama Mia. Kaya ayon, November 2023, birthday ulit ng anak ko. Sa house kami nag-celebrate. Simple lang ang celebration. Present ang squad mates, roommates, classmates ni Pai.
Especially yung kaniyang mga ka-close, Mama Mia. Tuwang-tuwa naman ang anak ko dahil may party talaga sa kanya at dala-dala naman ng mga bisita namin ng kani-kanilang anak. Present din ang mama ko that time. Sina Lola ay nandun sa Mindanao. Yes, nasa Maynila po hineld ang birthday ng anak ko. Inisa lang namin sa anniversary namin ni Pai as magjowa, Mama Mia. Hindi na namin ginamit bilang monthsary o anniversary yung una naming pagiging mag-boyfriend at girlfriend nung mga estudyante pa kami dahil mahirap pong magbilang. We decided to start fresh and mag-move on na mula sa pangyayari noon. That time, sakto po na magwa 1 year na rin ang relasyon namin ni Pai. Mama Mia, nagulat na lamang ako dahil napaka-moody ko. Napaka-mainitin ang ulo ko lalong-lalo na kay Pai. Wala akong kaalam-alam na 2 months pregnant na pala ako nung anniversary namin. Pina-check up ako noon ng mama ni Pai dahil namalayan na pala niya ang pagbabago ng mood ko at nagsusuka ako tuwing umaga. Excited pa talaga siyang bumili ng pregnancy test kit. At nung nag-test nga ako at nag-positive siya, Mama Mia, ay tuwang-tuwa siya. Hindi naman po ako makapaniwala na nakabuo agad kami ni Pai kasi may PCOS po ako nung mga panahon na yon. Sharpshooter talaga itong si Pai. Pagkatapos nga na ma-confirm sa pregnancy test kit ang pagbubuntis ko, ay pina-check up nga ako ng mami ni Pai dahil nung mga panahon na yon ay busy naman si Pai. Kuya na talaga sa wakas ang baby namin ni Yael. Pag-uwi ng mami niya, Mama Mia, ay hindi talaga kami nagsasalita. Mami pa lang niyang may alam tungkol sa pagbubuntis ko. Wala kaming sinabihan. Ang ginawa namin noon, Mama Mia, ay bumili kami ni Mommy ng mga newborn na 1C. Pagkatapos ay pinaprint namin yon ng Hello Daddy. Nilagay namin yon sa isang box. Pagdating ni Pai sa bahay noon, dinner time, Mama Mia, ay binigay ni Mommy sa kanya yung box. Pagbukas ni Pai, gulat na gulat pa nga siya nung una kung bakit siya binigyan ng box ng mami niya, wala namang importanteng okasyon sa kanyang buhay kundi yung malalapit namin na anniversary. At nung nakita nga niya yon, Mama Mia, kung saan nakalagay ang PT, pregnancy test kit ko, sonogram image ng baby namin, pati na rin yung 1C, ay nag-loading pa siya sandali. Nainis talaga ako dun sa sorpresa na yon at naiinis akong sorpresahin ng lalaking to dahil lagi na lang loading. Tinignan pa niya kami isa-isa. What's this? What's this, Mom? Darling, ano to? Tanong niya. Mama Mia, itong anak ko ay binulungan naman itong si Pai. Daddy, Mommy has a baby na oh. Look at her tummy oh. Sabi niya habang tinuturo ang tiyan ko. Parang hindi makapaniwala si Pai sa sinabi sa kanya ni Plus Plus. Kasi nga itong anak ko, Mama Mia, ay marunong na rin ng kung ano-anong kalokohan. Kasi tinuturuan ng kanyang mga tito at tita. Masayang masaya si Pai, umiyak pa nga siya sa sobrang kagalakan habang yakap-yakap niya ako. Mula nung nalaman namin ang pagbubuntis ko, Mama Mia, ay animo baldado ako kung asikasuhin ng pamilya nila. Ayaw niya akong pagalawin sa kanilang bahay, pati pag-aalaga ng anak kong si Plasy ay si Pai na talaga ang gumagawa. Kumuha din siya ng yaya, Mama Mia, para sa anak ko kasi minsan nga ay malikot na ito at kailangan na talaga itong sundan-sundan at napaka-hyper pa talaga na bata. Kung saan-saan sumisiksik, kung saan-saan gumagalaw at tumatakbo. Mama Mia, may isang beses nga sa sobrang kakulitan ng anak ko ay binato pa niya talaga sa akin ang eroplanong binigay sa kanya ng kuya ni Pai. Napunta pa yon sa tiyan ko. Natakot si Pai nung mga panahon na yon. Hindi naman masyadong malakas kasi hindi naman ganun kalakas ang anak ko. Batang-bata pa naman ito. Mama Mia, pinagalitan tuloy ni Pai ang anak ko. Talagang nakatikim ng pagiging disciplinarian ang anak ko mula sa kanyang daddy ranger.
Mama Mia, kinausap naman ni Pai ang anak ko at pinaliwanag sa kanya matapos nga itong nagka-face the wall. Basta, kapag galit na si Pai ay natatakot na itong si Flossie. Ang totoo niyan, Mama Mia, December 2023 death anniversary ni Yael ay bumisita ulit kami sa kanya. Nandun ang pamilya niya nung bumisita kami. Buti na lang at hindi na talaga masama ang tabas ng kanilang dila sa akin. Tanggap na rin talaga nila siguro ang sitwasyon ko. Minsan ay hinihiram naman ng mga kapatid ni Yael ang anak ko dahil tinitreat nila ang anak ko. Hindi ko naman pinagkakait sa kanila ito dahil alam kong ito na lang ang natitirang alaala ni Yael sa kanila. Mama Mia, thankful ako that everything goes well na sa buhay ko. Pinatigil na nga pala ako ni Pai sa pagtatrabaho ko mula nung nag-live-in kaming dalawa. Masaya naman ako sa desisyon ko na yun, Mama Mia, kahit pa mahal ko naman talaga ang profession ko. Christmas ng 2023 at New Year ng 2024 ay dun pa rin kami sa bahay ng pamilya ni Pai. Masayang-masaya ang pagsasama namin. So far, Mama Mia, ay bihirang-bihira lang ang pagkakataon na nag-aaway kaming dalawa. Mula kasi nung mabuntis ako, Mama Mia, ay hindi na talaga pinapatulan ni Pai kahit na ano pang pang-iinis ko sa kanya. Bilib na bilib ako sa haba ng pasensya niya. Napaka-sweet niya. Hindi siya mahilig sa pa-flowers, Mama Mia. Alam ko kasing napaka-practical niya. Alam din niya na practical din ako. Kaya naman sa efforts po siya bumabawi. Kaya in love talaga ako sa Daddy Ranger ko everyday. Pero nung Valentine's Day, Mama Mia, ay binigyan niya talaga ako ng flowers. Dinate pa niya ako sa BGC sa isang fine dining restaurant. Hindi tulad ng estudyante pa kami na hanggang sa fast food lang talaga. Kapag may extra-extrang budget ay nakakapag-Jollibee o nakakapag-McDo. And then after celebrating Valentine's Day, Mama Mia, ay pinagsakluban talaga kami ng buong mundo na wala ang pag-asa namin. Hanggang ngayon, we're still grieving talaga. Mama Mia, nalaglag po ang dinadala ko. Wala akong kaalam-alam na wala na palang heartbeat ang baby boy ko. Oo, baby boy, sana ang magiging anak namin ni Pai. Meron akong follow-up check-up noon. Pag-check-up ng OB ko, Mama Mia, sa Doppler, ay hindi niya naririnig ang heartbeat ng baby ko. Hinanap pa niya ito pero as in wala talaga. Nagpanik na ako, Mama Mia, at pati si Pai ay naiba na ang facial expression niya. Noong in-ultrasound ako ay na-confirm na talaga na wala na nga ang angel namin. Pagsabi ng doc noon na wala na si baby ay para talagang nawalan ako ng lakas. Iyak ako ng iyak, pati sina Pai, sina Mommy at Daddy ay umiiyak rin. Mama Mia, nakakatulugan ko na ang pag-iyak tapos kapag nagising ako ay umiiyak ulit ako. Yun ang naging routine ko mula nang mawala ang baby namin. Sinisisi ko ang sarili ko sa pagkawala ni baby. Kasi Mama Mia, hindi ko man lang na-detect na wala na pala siyang heartbeat sa sinapupunan ko. Ang akala ko talaga ay magbabago ang pakikitungo ni Pai sa akin nung mawala ang baby namin. Pero hindi niya ako iniwanan. Hindi niya ako hinayaan na magluksa mag-isa. Lagi siyang nasa tabi ko, Mama Mia, kapag umiiyak ako at kino-comfort niya ako. Binibigyan niya ako ng dahilan para ma-divert ang isip ko. Minsan nag-out of town kami kasama si Flossie. Hanggang sa medyo nakaka-recover na rin naman ako, Mama Mia. I know kasi hindi lang ako ang nasaktan. Masakit din sa parte ni Pai kasi gustong-gusto na rin niyang magka-baby pero nawala pa ito. Until now, Mama Mia, ay masakit pa rin talaga sa amin ang pagkawala ni baby. Siguro hindi talaga siya para sa amin kasi kinuha siya agad eh. Pero naniniwala kami na ibabalik din siya sa amin ng Diyos pagdating ng tamang panahon. Right now, Mama Mia, bago lang talaga nakabalik kami ni Pai dito sa Maynila. Kasi po, ang naging assignment niya ulit ay doon sa Mindanao. Sa ngayon, Mama Mia, ay inaasikaso na po namin ang magiging kasal naming dalawa. Ang kulang na lang namin ay pre-K na. Napag-usapan na namin na
April po 28 ang magiging araw ng kasal namin. But before that, kailangan muna naming mag-attend ng isa pang upcoming wedding sa kasamahan ni Pai at Bible bearer naman ito ang anak ko. Naging suki na talaga ang anak ko sa pagiging bearer sa mga kasal ng kasamahan ni Pai. Siya nga po pala, Mama Mia. Masayang masaya po ako ngayon. Oo, hindi pa rin mawala-wala sa puso't isip ko ang sakit na naramdaman ko nung nawala ang anak namin ni Pai. Pero lagi kong iniisip na sa lahat ng nangyayari sa buhay, meron at meron talagang dahilan ng lahat. Alam ko hindi man ngayon pero pagdating ng panahon ay ibabalik din sa amin ng Diyos ang nawala naming baby. Laking pasasalamat ko na lang talaga dahil kahit na ganun ang nangyari ay hindi nagbago ang pagmamahal ni Pai sa akin. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at maraming salamat po sa pagtsatsaga niyong basahin itong napakahabang kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Chay. Napakaganda naman ng kwento ni Chay. Oo nga, 'di ba? Napakatatag ng kaniyang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Kasi kahit na nasaktan siya ng todo, naniniwala pa rin siya na lahat ng 'yon ay plano ng Diyos. Kapag kasi ganun ang isipan natin, ganun ang mindset natin, kahit gaano kasakit pa ang mga pangyayari ay natatanggap din naman natin sa huli. Oo nga, hindi pa rin madali, pero may mga pagkakataon na naku-question pa rin natin ang mga naganap. Kaya lang, pagkatapos naman nun ay gumagaan ang ating dibdib sa pag-iisip na lahat ng yon ay plano ng Diyos para sa buhay natin. At kailanman, walang plano ang Diyos na ipahamak tayo. Hindi man natin makita sa ngayon pero makikita din natin sa pagdating ng panahon ang tunay na dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Maraming salamat, Chay, dahil shinare mo ang napakagandang love story ninyong dalawa ni Pai dito sa ating programa. Sa inyo po na nagkikinig ngayon, please like and share this video, mag-subscribe sa ating channel, mag-click sa notification bell para laging na-update sa tuwing meron tayong bagong video na ilalabas. At isa pa po, hinihikayat ko po ang lahat na isulat ang inyong mga karanasan at ang inyong storya ng inyong kanya-kanyang buhay, ipadala yan dito sa atin. Email lamang po mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pagmamahal nitong ating channel. I love you all so much. Hanggang dito na lang, hanggang sa susunod nating upload bukas. Yes, araw-araw tayong may upload, di ba? Dito lamang sa Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat.